Kung kayo po ay isang babae na higit 60 anyos, kailangan ko po ang inyong buong atensyon dahil ang ibabahagi ko ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pakiramdam tungkol sa inyong katawan, sa inyong lakas, at sa inyong kumpiyansa sa mga darating na taon. Sa loob ng maraming dekada, nakita ko ang mabubuting kababaihan na sinisisi ang kanilang edad, ang kanilang hormones, o kahit ang kanilang mga nakaraang desisyon para sa mabagal at tahimik na paghina ng kanilang pisikal at emosyonal na sigla. Pero paano kung ang tunay na problema ay hindi naman talaga maiiwasan? Paano kung ito'y nagtatago lamang pala mismo sa inyong plato? Ang katotohanan karamihan sa mga kababaihan na higit sa 50 ay hindi namamalayan na pinagkakaitan nila ang kanilang katawan ng mga mahahalagang sangkap na kailangan upang manatiling malusog at masigla. Hindi ito tungkol sa masasamang gawi. Ito ay tungkol sa mga nawawalang sustansya. At dahil dito, nawawala ang kanilang enerhiya, kumpiyansa at ang pakiramdam ng pagiging sila na dati balewala lang sa kanila. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care, at inilaan ko ang mahigit 30 taon upang tulungan ng libu-libong kababaihan na tulad ninyo na mabawi ang kanilang sigla, hindi lang sa salamin, kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng maraming taon ng pananaliksik at hindi mabilang na pagbabago sa aking mga pasyente, may natuklasan akong isang bagay na napakalakas. Hindi ninyo kailangan ng isa pang reseta at tiyak na hindi ninyo kailangang tanggapin ang paghina bilang inyong bagong normal. Ang sagot ay maaaring nasa 5 simpleng gulay na suportado ng agham at napatunayang nagpapabuti ng daloy ng dugo, sumusuporta sa natural na balanse ng hormones at tumutulong na ibalik ang sigla ng isang babae pagkatapos ng edad 60. Maya-maya lang isa-isahin ko ang bawat isa, kung ano ang kakainin, paano ito gumagana at kailan ito gagamitin. Siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil isisiwalat ko ang nag-iisang pinakamakapangyarihang gulay na dapat kainin bago matulog upang suportahan ang natural na paggaling ng inyong katawan sa magdamag. Manatili po kayo sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tahimik na paghina o ang may kumpiyansang paghakbang tungo sa pinakamagandang kabanata ng inyong buhay. Ang unang gulay ay maaring nasa loob lang ng inyong ref ngayon at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo. Bago tayo dumako sa mga gulay na maaaring magpabago ng inyong kalusugan kung hindi pa ninyo nagagawa, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng totoo at praktikal na payo partikular para sa mga kababaihan na higit sa 60 at ayokong may makaligtaan kayo sa mga susunod. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na mas matulungan kayo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Hindi ito mga kakaibang superfoods o mamahaling supplements. Ito ay mga tunay at pang-araw-araw na gulay na mahahanap ninyo sa inyong lokal na palengke. Ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, maaari itong magkaroon ng malakas na epekto sa daloy ng dugo, balanse ng hormones at sa inyong kakayahang maramdaman muli ang pagiging babae na dati kayo. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakahindi napapansing gulay na makakatulong na ibalik ang inyong natural na sigla ng ligtas at epektibo. Gulay, B1 Beets, ang likas na pampalakas ng enerhiya. Hindi ko malilimutan ang araw na pumasok sa aking opisina ang isa sa matagal ko ng pasyente, isang retiradong librarian mula sa National Library na nagngangalang Aling Susan. Siya ay 68 taong gulang, noon matalino masiyahin, ngunit mayroong pagod sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit siya at sinabing, "Dra De La Paz, lahat ng iba pang bagay sa buhay ko ay maayos, pero ang lakas ko, para itong isang ilaw na unti-unting humihina. Kumakain naman ako ng masustansya, naglalakad ako tuwing umaga. Pero pakiramdam ko na wala na ang kislap ko. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin
dahil narinig ko na ito mula sa daan-daang kababaihan. Tulad ni Aling Susan, mga babaeng ginawa ang lahat ng tama, ngunit natagpuan pa rin ang kanilang sarili na tahimik na nawawalan ng isang bahagi ng kanilang pagkatao. Sinabi ko kay Aling Susan ang parehong bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Hindi lang ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ang enerhiya sa huli ay tungkol sa daloy ng dugo at oxygen. Para sa maraming kababaihan na higit sa 60 ang problema ay hindi ang kakulangan sa tulog. Ito ay ang mahinang sirkulasyon. Kung ang dugo ay hindi makadaloy ng maayos sa inyong mga ugat, hindi nito maihahatid ang oxygen at sustansya na kailangan ng inyong utak, kalamnan at balat upang maging masigla. Dito na pumapasok ang beets. Ang beets ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng natural nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Ang nitric oxide ang siyang nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo, nagre-relax sa mga pader nito at hinahayaang dumaloy ng malaya ang dugo. Sa madaling salita, mas maraming nitric oxide ay nangangahulugang mas magandang sirkulasyon at ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugang mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at mas malusog at kumikinang na balat. At sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang dietary nitrates mula sa beets ay maaring magpabuti ng kalusugan ng vascular, magpababa ng presyon ng dugo at suportahan ang mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa buong katawan. Para sa mga kababaihan, tulad ni Aling Susan na hindi interesadong umasa sa kape, sa buong buhay nila, ito ay isang malaking pagbabago. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kung ano ang taglay ng beets. Ito rin ay tungkol sa kung paano ito gumagana sa katawan ng babae pagkatapos ng edad 60. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang produksyon ng nitric oxide ng ating katawan. Iyon ang isang dahilan kung bakit nagsisimulang makaranas ang mga kababaihan ng pagkapagod, brain fog o maputlang balat. Ang beets ay tumutulong na punan ang kakulangang iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito upang muling pasiglahin ang panloob na makina. Karaniwan kong inirerekomenda ang beet juice para sa pinakamabilis na resulta, mga kalahating baso, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ngunit ang inihaw o steam na beets ay epektibo rin, lalo na kapag isinama sa malusog na taba tulad ng olive oil na tumutulong na mas maabsorb ang mga sustansya. Ang ilang kababaihan ay hinahalo pa ang beets sa smoothies kasama ng mansanas o luya na lumilikha ng isang malakas na energy cocktail na tumutulong hindi lang sa umaga kundi sa buong araw. Sineryoso ni Aling Susan ang payo. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siya na may bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi lang siya mas masigla, mas malalim na ang kanyang tulog, mas malinaw ang pag-iisip at mas madalas na siyang tumawa. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko akalain na ang isang simpleng bagay ay maibabalik ang pakiramdam ko na ako ulit. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Kung naramdaman ninyong bumabagal na kayo, alamin ninyo ito. Gusto pa ring gumana ng inyong katawan para sa inyo. Kailangan lang nito ng tamang panggatong. Maaaring hindi magarbong tingnan ng beets, ngunit sa loob ng malalim na pulang ugat na yon ay isang natural na formula na naiintindihan ng inyong katawan. Hindi ito gamot, hindi ito gimmick. Ito ay pagkain na gumagana kasama ng inyong biyolohiya upang tulungan kayong mabuhay muli bawat tibok ng puso. At kung pag-uusapan natin ang mga gulay na hindi napapansin, ngunit may malakas na epekto, ang susunod sa listahan ay isang bagay na alam nating lahat na malusog, ngunit hindi sa dahilan na iniisip ninyo. Ang madahong gulay na ito ay higit pa sa pagbibigay ng bitamina. Mayroon itong direktang epekto sa balanse ng hormones at kalusugan ng buto. At kapag sinabi ko sa inyo kung paano ito gumagana sa katawan ng babae,
Pagkatapos ng edad 60, gugustuhin ninyong idagdag ito sa inyong plato ngayong gabi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito pa rin kayo at nakakaugnay sa mensaheng ito, i-type lang ang "kasama ninyo ako" sa mga komento para ipaalam sa akin na handa na kayong bawiin ang inyong lakas. Ngayon dumako na tayo sa susunod na makapangyarihang gulay. Gulay, Dr. 2, spinach ang dahon para sa hormones at buto. Kapag iniisip ng karamihan ng spinach, naiisip nila ang isang simpleng berdeng salad. Ngunit para sa akin ang spinach ay iba. Iniisip ko ang balanse, ang lakas, ang katatagan. Naiisip ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Elena, isang 72 taong gulang na lola na mahilig makipaglaro sa kanyang mga apo. Lumapit siya sa akin na nakakaramdam ng hindi pangkaraniwang kahinaan. "Dradela Paz," sabi niya, "pakiramdam ko ay pabago-bago ako. Isang araw ayos ang lakas ko, sa susunod nanghihina ako at mababa ang aking mood. Natatakot ako na baka hindi ko nakayanin ang buhay na mahal ko." Tumagos iyon sa akin dahil ang takot na maging marupok ay isang bagay na tahimik na dinadala ng maraming nakatatandang kababaihan. Ngunit ang natututunan ko ay ito. Maraming beses ang solusyon ay hindi komplikado. Minsan ito ay kasing simple ng kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Ang spinach ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing palakaibigan sa hormones na alam ko. Puno ito ng magnesium na may mahalagang papel sa mahigit 300 biochemical reactions, kabilang ang regulasyon ng mood at paggana ng nerve. Maraming kababaihan ang nakararanas ng pagbuti sa kanilang pagkabalisa at pagtulog sa sapat na magnesium. Ang magnesium ay tumutulong din sa inyong katawan na sumipsip ng calcium at gumagana kasama ng vitamin K, parehong sagana sa spinach, upang suportahan ng malakas at malusog na mga buto. Ito ay mahalaga para sa mga kababaihan na higit sa 60 kung kailan tumataas ang panganib ng osteoporosis. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Ang spinach ay mayaman din sa folate, isang B vitamin na sumusuporta sa kalusugan ng utak at tumutulong sa paggawa ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin at dopamine na nagre-regulate ng mood. Ang mababang antas ng folate ay iniuugnay sa pagkapagod at depression, lalo na sa mga matatandang kababaihan. Tumutulong din itong bawasan ang pamamaga at protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo. Lahat ay kritikal kapag sinusubukan ninyong maging pinakamalusog. Naalala ko na sinabi ko kay Aling Elena, simulan mong magdagdag ng spinach sa iyong mga pagkain. Isang dakot dito, isang ginisang side dish doon. Walang magarbong bagay basta tuloy-tuloy. Seryoso niyang tinanggap ito. Nagdagdag siya ng spinach sa kanyang itlog sa umaga, inihalo sa mga sopas, at ginamit sa mga smoothies kasama ng saging at almond milk. Walang labis maliliit at tuloy-tuloy na hakbang lamang. Nang bumalik siya para sa isang follow-up 2 buwan, pagkatapos iba na ang kanyang sigla. Sabi niya, "Dradela Paz, mas matatag na ang pakiramdam ko. Mas naroroon ako, mas matatag. Noong isang araw buong hapon akong naglaro sa hardin kasama ang aking mga apo. Walang pagod, walang pagbagsak. Gumana lang na para bang naaalala ng katawan ko kung paano maging malakas." Iyan ang kapangyarihan ng nutrition. Hindi sa mga crash diet o mga suplemento na may mga pangalang hindi mo mabigkas, kundi sa tunay at buong pagkain na nagsasalita sa natural na wika ng iyong katawan. Maaaring hindi kaakit-akit ang spinach, ngunit ito ay isang powerhouse. Ang isang araw-araw na dosis ng berdeng, madahong gulay na ito ay nagpapadala ng mensahe sa iyong katawan. Nag-aalaga pa rin ako. Gusto ko pa ring mamuhay ng maayos. Gusto ko pa ring maging malakas. Ngayon na pag-usapan na natin ang daloy ng dugo at suporta sa hormones, ngunit paano kung merong gulay na hindi lang sumusuporta sa iyong mga sistema, kundi talagang tumutulong na protektahan ang iyong puso at mga ugat. Isang bagay na gumagana mula sa loob palabas, tulad ng sariling panlinis ng kalikasan at tahimik na ginagamit sa loob ng maraming siglo
upang mapabuti ang sigla at mahabang buhay. Ang susunod na gulay ay maaring hindi delikado, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang ugat sa iyong kusina at ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pagbibigay lasa sa pagkain. Pag-usapan natin ito. Gulay na may chapitri bawang ang ugat ng mahabang buhay. Magiging tapat ako ang bawang ay hindi eksaktong sumisigaw ng karangyaan. Ito ay malakas na nanatili sa hininga. At aminin natin, hindi ito isang bagay na gusto mo sa iyong hininga bago ang isang book club meeting. Ngunit hayaan ninyo akong magkwento na maaaring magbago ng inyong pag-iisip tungkol dito magpakailanman. Ilang taon na ang nakalilipas. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Aling Margaret, 74, isang retiradong nurse mula sa PGH na mayroon pa ring tindig na may dignidad. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mahahalata mong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya may sakit, ngunit pakiramdam niya ay matamlay siya. Sabi niya, Dradela Paz, matalas pa rin ang isip ko, ngunit ang katawan ko ay parang bumibigat. Pakiramdam ko ay bumabagal ako, na para bang ang babaeng dati ako ay unti-unting nawawala. Tinanong ko si Aling Margaret tungkol sa kanyang dieta at kanyang routine at pagkatapos ay binigyan ko siya ng isang mungkahi na nagpatawa sa kanya. Bawang sa natawa siya. Yan ang ginagamit ng nanay ko noong kami sinisipon at tumango ako. Eksakto, may punto ang nanay mo. Pero ang hindi niya alam ay ang bawang din pala ang maaring susi para maibalik ang iyong lakas. Ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na alisin. Ito ang nagbibigay sa bawang ng malakas na amoy at ito rin ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Pinapabuti ng alisin ang daloy ng dugo, binabawasan ng arterial plaque at sinusuportahan ang mas malusog na sirkulasyon sa buong katawan. Para sa mga kababaihan ito ay kritikal para sa pagpapanatili ng kalusugan ng cardiovascular na siyang pundasyon ng pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Nakikita ninyo habang tayo ay tumatanda, natural na tumitigas ang ating mga ugat. Maaring mag-ipon ng plaque na binabawasan ng daloy ng dugo sa ating utak-puso at mga paa at kamay. Ang bawang ay gumagana tulad ng isang natural na panlinis na tumutulong na manatiling bukas at relaxed ang iyong mga daluyan. Iyon ang pundasyon ng isang malusog at masiglang buhay dugo na malayang gumagalaw ng walang hadlang o pagtutol. Ngunit higit pa sa pagpapabuti ng sirkulasyon ang ginagawa ng bawang. Mayroon din itong malakas na anti-inflammatory at immune-boosting properties. Ang talamak na pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng maraming sakit na may kaugnayan sa edad mula sa sakit sa kasukasuan hanggang sa pagkapagod. Tinutulungan ng bawang na pakalmahin ang pamamaga na yon mula sa loob palabas. Nag-aalinlangan si Aling Margaret, ngunit sumang-ayon siyang subukan ito. Sinabi ko sa kanya na magsimula sa maliit isang butil o 2 lamang ng hilaw, na bawang bawat araw tinadtad at hinayaang nakatiwangwang ng 3 minuto bago ihalo sa kanyang mga pagkain. Ang 10 minutong paghihintay na yon ay nagpapa-activate sa alisin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain lang ng bawang at pagpapaandar sa mahika ng bawang. 6 na linggo pagkatapos, bumalik si Aling Margaret sa aking opisina. Sa pagkakataong ito, nakangiti na siya bago pa man umupo. Dora de la Paz, sabi niya, wala akong masyadong inaasahan, pero pakiramdam ko gumaan ulit ako. Tumaas ang lakas ko, napansin ng anak ko na mas engaged ako, mas masigla, at ang mga hapon kong pagkahilo. Sabihin na lang natin na mas marami na akong nagagawa ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Yan ang gusto ko para sa bawat babaeng nakikinig dito. Hindi lang isang mabilis na lunas, kundi isang kislap. Isang bagay na magpapaalala sa iyo ng babaeng palagi mong pagkatao. Ang bawang ay hindi isang milagrong gamot. Ito ay isang kasangkapan, isang natural at makapangyarihang kasangkapan na sumusuporta sa kung ano na ang alam gawin ng iyong katawan.
Ngayon, maaaring tumulong ang bawang na palakasin ang daloy ng dugo, ngunit paano kung mayroong gulay na tahimik na makakabawas ng bloating at sumusuporta sa iyong mood, hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong dugo, kundi sa pag-on ng isang switch na nakalimutan ng iyong katawan na mayroon pala ito. Ang susunod ay hindi mukhang kahanga-hanga. Sa katunayan malamang na nilagpasan mo na ito ng 100 beses sa tindahan. Ngunit sa loob ng malutong at simpleng tangkay na ito ay naroon ang isa sa mga pinakanakakagulat na sikreto sa sigla ng isang babae. Pag-usapan natin ito, gulay, Shakator for celery. Ang sikretong pantanggal ng bloating, mayroong isang gulay na tahimik na nakaupo sa drawer ng iyong refrigerator ngayon. Ito ay maputlang berde matubig at sa totoo lang, hindi ito mukhang gaanong mahalaga. Ngunit kung ikaw ay isang babaeng higit sa iksta na ang lakas at ginhawa ay bumagsak, ang simpleng tangkay na ito ay maaaring iyong lihim na sandata. Ang tinutukoy ko ay celery. Ngayon alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Celery talaga karaniwan itong sidekick lang malutong na palaman sa salad o isang bagay na isasawsaw sa hummus. Ngunit ang totoo, ang celery ay merong sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan. Naglalaman ito ng mga compound na maaaring makatulong na bawasan ng bloating at dahan-dahang ibalik ang iyong panloob na balanse sa iyong pabor. Hayaan ninyo akong ikwento si Aling Carol. Siya ay 60x noong una siyang nagpatingin sa akin maayos, matalinong magsalita, isang dating guro. Dora de la Paz, sabi niya, hindi na ako ang babaeng tulad ng dati. Pakiramdam ko ay manas ako at matamlay at naaapektuhan nito ang bawat bahagi ng aking buhay, kabilang na ang aking kumpiyansa. Tiningnan ko ang kanyang kasaysayan. Malusog siya, ngunit nahihirapan siya sa water retention at banayad na pamamaga. Ayaw niya ng gamot. Gusto ko lang munang sumubok ng isang bagay na natural, sabi niya. Doon ko nabanggit ang celery. Ang celery ay may natatanging kombinasyon ng tubig at mahahalagang mineral tulad ng potassium na tumutulong na i-regulate ang balanse ng likido sa katawan at maaaring bawasan ang hindi komportableng bloating. Higit sa lahat, ang celery ay puno ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds tulad ng apigenin na tumutulong na pakalmahin ang iyong digestive system at ang iyong katawan mula sa loob. At heto ang isang kamanghamanghang bagay, ang simpleng pagkilos ng pagnguya ng malutong na celery ay maaaring maging grounding at ang mataas na nilalaman nitong tubig ay nakakatulong sa mas mahusay na hydration na mahalaga para sa lahat, mula sa pagiging elastiko ng balat hanggang sa antas ng enerhiya. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumawa ng anumang hindi natural. Sa halip, lumilikha ito ng isang panloob na kapaligiran kung saan maaari kang makaramdam ng mas magaan, mas kalmado at mas komportable sa iyong sariling balat. Seryosong sinunod ni Aling Carol ang mungkahi. Nagsimula siyang magdagdag ng celery sa kanyang morning juice. Nagsimula siyang kumain ng celery sticks sa hapon sa halip na maalat na crackers. Sa una, hindi niya gaanong napansin, ngunit bandang ika-4 na linggo, may nagbago. Pumasok siya sa aking opisina, umupo, at sinabing, Dora de la Paz, mas magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na ako gaanong manas pagkagising, at mas maganda na ang sukat ng aking mga damit kung naiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Ang ganoong uri ng pagbabago ay nangyayari kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng mga senyales na kailangan nito upang gawin ang dapat nitong gawin. Maaaring hindi magarbong tingnan ng celery, ngunit tahimik itong gumagana mula sa loob palabas. Sinusuportahan nito ang iyong balanse ng likido, pinapakalma ang pamamaga, at binibigyan ka ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na pag-angat, hindi lang sa kung paano ka tingnan, kundi sa iyong ginhawa, kalinawan at pagkakakilanlan. Minsan ang pinakamaliliit na gawi ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Ang isang tangkay ng celery ay maaaring ang tulak na hinihintay ng iyong katawan.
Ngayon na pag-usapan na natin ang daloy ng dugo, suporta sa hormones at bloating. Ngunit may isang gulay pang natitira na hindi katulad ng iba. Mayroon itong malakas na kombinasyon ng mga antioxidant at sustansya na nauugnay sa mas magandang balat, mas malakas na immune system at kahit na mas matalas na focus sa isip. Ito'y matamis malutong at malamang na hindi mo ito naisip bilang isang beauty food. Ngunit pagkatapos nito, iisipin mo na, gulay para sa 5 carrots, ang pananggalang ng balat at imunidad. Kung tatanungin ko kayo na pangalanan ng isang gulay na nagpapabuti ng paningin, malamang na sasabihin ninyo ang carrots nang hindi nag-iisip. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang parehong matingkad na orange na ugat na yon ay makakatulong din na patalasin ang ningning ng inyong balat at palakasin ang mga panlaban ng inyong katawan. Ang tinutukoy ko ay ang kalusugan ng selula, paggana ng immune, at kahit na ang kalusugan ng inyong balat. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Dayan, 71, isang retiradong artist. Malikhain pala kaibigan na may mabait na mga mata. Ngunit pumasok siya sa aking opisina isang araw na may kahinaan na hindi ko malilimutan. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mukha siyang kasing pagod ng kanyang nararamdaman. Tinitingnan ko ang salamin. Sabi niya, at nakikita ko ang isang kapag-uran na wala naman dati. Namimiss ko ang pakiramdam na masigla sa loob at labas. Bumasag ang kanyang boses. Namimiss ko ang pakiramdam na ako. Nadurog ang puso ko, hindi dahil sira na siya, hindi naman, kundi dahil wala siyang ideya kung gaano karaming kapangyarihan pa ang naninirahan sa loob niya. Kailangan lang niya ng tamang suporta upang mailabas ito. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa carrots. Hindi ito napapansin ng karamihan, ngunit ang carrots ay mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na ginagawang vitamin A ng iyong katawan. Ang bitamina na ito ay mahalaga para sa pagpapalit ng mga selula ng balat na tumutulong upang ipakita ang mas maliwanag at malusog na balat. Tumutulong itong labanan ng oxidative stress mula sa araw stress at pagtanda na maaaring humantong sa mga pinong linya at pagkawala ng pagkaelastiko. Tinutulungan ng carrots na ibalik ang kabataang kislap na yon mula sa loob palabas. Ngunit mayroon pa. Ang carrots ay isang powerhouse para sa immune system. Ang vitamin A na ibinibigay nito ay critical para sa pagpapanatili ng mucosal barriers sa iyong respiratory tract at bituka na siyang unang linya ng depensa ng iyong katawan laban sa mga pathogen. Ang isang malakas na immune system ay isang pundasyon ng malusog na pagtanda. Ang carrots ay tumutulong din na mapabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng mataas na antas ng vitamin C at fiber. Sinusuportahan ng vitamin C ang produksyon ng collagen para sa matatag na balat, habang ang fiber ay tumutulong na pamahalaan ang antas ng asukal sa dugo na napakahalaga dahil ang pagtaas ng asukal sa dugo ay isang pangunahing nag-aambag sa pamamaga at pagkapagod. Isinapuso ito ni Aling Dayan. Nagsimula siyang kumain ng hilaw na carrots bilang merienda sa hapon at iniihaw ito kasama ng olive oil sa hapunan. Sa loob ng ilang buwan nakita ko ang isang pagbabago. Mas magaan ang kanyang enerhiya. At nang sinabi niya sa akin, sabi ng anak ko kumikinang daw ang balat ko, may nakita akong mas mahalagang bagay na bumalik sa kanyang mukha, dignidad. Iyan ang kayang gawin ng pagkain. Hindi sa isang kagat, kundi sa paglipas ng panahon na may intensyon. Ipinapaalala sa atin ng carrots na ang paggaling at kagandahan ay hindi palaging nagmumula sa isang garapon. Minsan, tumutubo sila sa lupa. Ngayon na pag-usapan na natin ang 5 makapangyarihang gulay na gumagana sa araw. Ngunit meron pa akong isa na itinabi para sa huli. Ito ay para sa oras ng pagtulog. Gumagana ito habang natutulog ka, pinapanumbalik ang iyong mga sistema. Sinusuportahan ang regulasyon ng hormones sa magdamag at inihahanda ang iyong katawan para sa uri ng umaga na matagal mo nang hindi nararanasan.
Ang isang gulay, bago matulog, ang huling lihim, mayroong isang bagay na makapangyarihan sa kung ano ang nangyayari sa katawan ng isang babae habang siya ay natutulog. Ito ang oras kung kailan nagre-reset ang ating mga sistema, nababalanse ang mga hormones at nag-aayos ang mga tissue. Para sa mga kababaihan na higit sa 10 ang mga oras ng gabi ay kung kailan binabawi ng iyong katawan ang lakas nito o tahimik na lumalayo pa rito. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang iyong kinakain bago matulog. At ngayong gabi nais kong ipakilala sa inyo ang isang huling gulay na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba, ang asparagus. Naaalala ko pa ang isang partikular na pasyente, si Aling Helen, 75 taong gulang, isang retiradong accountant, isang magalang at tahimik na babae. Isang araw pagkatapos naming pag-usapan ang kanyang mga resulta sa lab, tahimik niyang sinabi, "Gusto ko lang maging matalas ulit. Alam mo yung parang magkakampi pa rin ang isip at katawan ko." Tumimo iyon sa akin dahil alam kong hindi lang memorya ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya ang kalinawan, presensya at sigla. Kaya hiniling ko kay Aling Helen na subukan ng isang bagay na iba. Sinabi ko sa kanya na magsimulang magdagdag ng steamed asparagus sa kanyang hapunan 3 gabi sa 1 linggo. Bahagyang ginisa, hindi sobrang luto na may kaunting olive oil. Tila napakasimple, ngunit narito ang sikreto: ang asparagus ay puno ng mga sustansya na gumagana ng magkakasuwato sa mga sistema ng pagbawi ng iyong katawan sa magdamag. Ang asparagus ay mayaman sa folate, isang B vitamin na kritikal para sa kalusugan ng utak at pag-aayos ng DNA. Naglalaman ito ng glutathione, isang malakas na antioxidant na tumutulong na labanan ang oxidative stress na maaring humantong sa brain fog at pagkapagod. Ito rin ay isang mapagkukunan ng prebiotic fiber na nagpapakain sa malusog na bakterya sa iyong bituka, ang pangalawang utak, na malaki ang impluensya sa iyong mood at pangkalahatang kalusugan. Ngunit ang tunay na mahika ng asparagus ay kung paano nito sinusuportahan ang katawan ng babae pagdating ng gabi. Marami sa mga pagbabago at pag-aayos ng hormonal ay nangyayari habang natutulog. Kung ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng tamang sustansya, ang restorative wave na ito ay maaaring humina. Iyon ay madalas na tahimik na simula ng nabawasang enerhiya at kalinawan ng isip. Ang asparagus ay naglalaman din ng kaunting phytoestrogens, mga compound ng halaman na maaaring makatulong na dahan-dahang suportahan ang balanse ng hormonal sa mga babaeng postmenopausal. Nang bumalik si Aling Helen para sa kanyang follow-up, napansin ko ito bago pa man siya umupo. May mas maraming kulay sa kanyang muka, isang tahimik na kumpiyansa sa kanyang postura. Sinabi niya sa akin, "Dra de la Paz, mas mahimbing na ang tulog ko at gumigising akong mas malinaw. Hindi lang sa isip kundi sa buong katawan. Parang may napunang muli. Iyan ang layunin. Hindi lang isang mas matalas na isip, kundi isang mas malakas na buhay." Ang asparagus ay gumagana dahil nirerespeto nito ang ritmo ng iyong katawan. Inihahanda ka nito para sa susunod na araw at para sa bawat sandali na nais mong bawiin. Konklusyon ng inyong susunod na hakbang tungo sa mas malakas na buhay. Kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong direktang makipag-usap sa inyo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakakita kung ano ang magagawa ng mga tamang pagpili para sa espiritu ng isang babae. Kayo ay natuto tungkol sa 6 na makapangyarihang gulay. Hindi mga tableta, hindi mga uso, hindi mga gimmick. Mga tunay buo at abot-kayang pagkain lamang. Napag-usapan natin ang beets para palakasin ang iyong enerhiya, spinach para suportahan ang iyong hormones at buto, at bawang para magsilbing natural na repair kit ng iyong mga ugat. Tinalakay natin ang celery, ang tahimik na game changer para sa pagbabawas ng bloating, at carrots na nagtatanggol sa iyong balat at immune system. At sa wakas, ang asparagus,
ang sikreto sa oras ng pagtulog na gumagana habang ikaw ay natutulog. Marahil ay umaasa kayo o baka nag-aalinlangan pa rin. Okay lang yon. Sinabihan kayo sa loob ng maraming taon na ang paghina ay hindi maiiwasan. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na hindi ito kailangang maging ganoon. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na binago ang sitwasyon, hindi sa pamamagitan ng mahigpit na dieta, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na nagbibigay galang sa natural na kakayahan ng kanilang katawan na magpagaling. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibibigay ko sa inyo. Hindi pa sumusuko ang katawan ninyo sa inyo. Hinihintay lang niya na bigyan ninyo siya ng tamang mga kasangkapan. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kailangan ninyo lang magsimula. Magsimula sa isang pagbabago. Magdagdag ng beet juice sa inyong umaga. Maglagay ng isang dakot ng spinach sa inyong itlog. Pumili ng isang gulay, isang aksyon at hayaan itong maging simula ng isang bagong bagay. Hindi lang ito tungkol sa kung paano kayo tingnan. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na masigla naroroon at nakikibahagi sa inyong sariling buhay. Ito ay tungkol sa pagiging babae na alam ninyong kayo pa rin. Ang susunod na hakbang ay nasa sa inyo. Tunay kong inaasahan na gagawin ninyo ito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o kung kahit isang bahagi nito ay nagparamdam sa inyo na kayo ay nakikita at nauunawaan, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang like button. Nakakatulong ito na mas maraming babae na tulad ninyo ang makahanap ng impormasyong ito kapag kailangan nila ito. At kung may kilala kayong kaibigan, kapatid, o ina na maaaring makinabang sa pagdinig nito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Hindi ninyo alam ang pagkakaiba na maaaring gawin ng isang pag-uusap. Gusto ko ring marinig mula sa inyo. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa akin alin sa 6 na gulay na ito ang una ninyong susubukan. O anong bahagi ng mensaheng ito ang pinakanakaantig sa inyo? Binabasa ko ang bawat komento at ang inyong mga salita ay nagpapaalala sa akin kung bakit napakahalaga ng gawaing ito. Ang inyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Dito ito nagsisimula. Sabay nating gawin ang susunod na hakbang na ito.